Titiyakin ko that order will be maintained para sa gayon ang proseso ay dumaloy ng mapayapa, maayos at ng mas lalong maintindihan ng ating mga kababayan yung ipinapresenta ng magkabilang panig. Ipinakita na ni SP Cheese Escudero ang robe na gagamitin ng Senator Judges sa impeachment trial ni VP Sara. Handang-handa na daw ang Senado sa paglilitis ng pangalawang Pangulo. Handa na rin daw ang House Prosecution Team dahil kumpleto na ang kanilang mga miyembro. Pero tila may haharaping balakid ang isa sa kanila, si Laila de Lima. Binaligtad kasi umano ang kanyang acquittal sa isang kaso ng droga. Mula Senado hanggang Kamara, susubaybayan natin ang VP Sara saga. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Simulcast tayo sa DWAR Abante Radio at 94.7 Mellow BFM. Ako naman si Willard Check. Mapapanood din tayo sa Beam TV 31, Signal Channel 24, Converge 74 at Sky Cable Channel 33. At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Dalawang ICC judge pinadi-disqualify ng kampo ni FPRRD sa kanyang kaso. Posible raw kasing bias na ang mga hukom. SP Cheese Escudero tiniyak na magiging maayos at hindi malasirkus ang impeachment trial ni VP Sara. Robe na susuotin ng Senator Judges ipinakita rin. Sa harap ng bagong komposisyon ng Senado, Senate President, posible kayang maiba. Reaksyon ni Escudero alamin. Acquittal ni dating senador at ngayon ay ML Party List First Nominee Laila de Lima sa isa niyang drug case binaligtad ng Court of Appeals. Social media influencer sa Mexico patay matapos barilin habang nagla-livestream sa TikTok. Bagong arbitration case laban sa China, ikinakasana ayon sa National Maritime Council. At tennis world number 1, Jannik Sinner na-meet si certified tennis fan Pope Leo XIV. Pinaalis ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang dalawang ICC judge sa kanyang kasong Crimes Against Humanity. Posible raw kasi na hindi sila magiging patas. Narito ang agenda report ni Hannah T. Formal nang hiniling ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na alisin ang dalawang ICC judge sa kanyang kaso. Para sa kanila, dapat questionin ang impartiality ng dalawang hukom. Sa isang filing nitong May 12, hiniling ng mga abogado ni Duterte na i-disqualify sina Judge Rene Adelaide Sophie Alapini Gansu at Judge Maria del Socorro Flores Liera sa pagdesisyon tungkol sa kung may jurisdiction ng ICC sa drug war case ng dating Pangulo. Pero hindi ito ang first move nila. Nitong May 1, una na nilang inibitahan ng dalawang judge para i-excuse ang kanilang mga sarili sa kaso. Agad itong ni-reject ng pre-trial chamber dahil ang mga judge lang daw mismo ang pwedeng mag-apply for excusal. At ang tamang proseso, dapat maghain sila ng formal request mula sa ICC presidency. At yun na nga ang kanilang ginawa. Sa formal motion, dinepensa ng mga abogado ni Duterte na ang dalawang judge may posisyon na sa issue ng ICC jurisdiction noon pang 2021. Ang taon ay kinasa ang investigasyon ng ICC sa di umano'y crimes against humanity sa panahon ng drug war, kahit pa nag-withdraw na ang Pinas mula sa ICC noong 2019. Bunsod nito, pwedeng imposible na raw ang objective ruling ng dalawang hukom sa ongoing case ni FPRRD. Kahit wala pa namang aktwal na pruweba ang pagiging bias nila, tingin ng mga abogado ni Duterte, ang appearance of bias enough na raw para sa kanilang disqualification sang-ayon sa ICC rules. Maiging maghanap na lang daw ng bagong mga hukom na di pa nakakapagdesisyon sa kung dapat nga bang ituloy ang ICC case laban kay Duterte. Wala pang desisyon ng International Tribunal tungkol dito. Para sa agenda, Hannah T. Billionario News Channel.
Wagi si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mayoral race sa Davao City, pero hindi pa malinaw kung paano niya magagampanan ang kanyang tungkulin habang siya'y nasa ICC custody. Pati ang kanyang panunumpa, may problema rin. Ang detalye sa agenda report ni Edith Isidro ng Abante Radyo. Sa muling pagkalal bilang mayor ng Davao City si dating Pangulong Rodrigo Duterte, marami ang nagtatanong paano niya magagampanan ang kanyang mandato bilang ama ng lungsod gayong nakadetain siya sa ICC sa Dahig. Ayon sa COMELEC, ang DILG ang nagtatalaga kung sino ang gaganap ng tungkulin ng mayor habang nakakulong si FRRD. Paglilinaw ni COMELEC spokesperson Attorney Rex Laudianco, ang mandato ng komisyon ay ang proklama ang ibunuto ng publiko at wala silang tatanggap na utos mula anumang korte para pigilan ang proklamasyon kay Duterte. Tinalo ni FRRD ang kanyang dating cabinet secretary na si Carlo Nograles. Elected vice mayor naman si incumbent mayor Baste Duterte. Panalo rin ng kapatid ni Baste na re-election as representative ng 1st District ng Davao City na si Congressman Paulo Duterte. Ayon sa DILG Region 11, proklamado na si FRRD pero kailangan muna ang oath-taking bago siya tuluyang manungkulan bilang mayor. Come June 30, 12 noon, assume na sila. Pero dili sila maka-assume kung dili sila maka-take oath. So si FPRRD, di man na pwede na mag-oath online or Zoom. So kailangan personal. So ang magiging acting mayor nato is the vice mayor, which is Vice Mayor Baste. Tapos ang sa dito sa sangguniang panglungsod, ang mag-acting vice mayor, it is the highest ranking city councilor. Una nang sinabi ni BP Sara na inaayos na ng kanilang legal team ang otingin ng dating Pangulo. Yun ay pinag-uusapan namin ng kanyang ICC lawyer at ng kanyang Philippine lawyer kung paano siya maka-oath as a winner ng mayoral contest dito sa Davao City. So pinag-uusapan namin yun actually nung isang araw. Merong 3 options paano siya maka-oath. Dagdag pa ng bise, pag may hawak na silang papeles para sa oath-taking ni FRRD at saka na ito talakayin ng ICC. Para sa agenda, Edith Isidro, Abante Radyo, Davao. At makakausap po natin ngayon, ICC Assistant to Counsel, Christina Conti. Attorney Conti, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi, Pinky. Hindi pa pala natapos doon sa unang hiling nila na nireject na ng pre-trial chamber. Ano pong masasabi niyo dito sa naging hakbang ng defense team nga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na alisin yung 2 ICC judge sa kanyang kaso, pero ito ay kanilang iminungkahe o hiniling sa tinatawag na ICC President. Tama ho ba yun, Attorney? Yes, sa ICC presidency. Actually, yung nuance o yung kaibahan noon, nung una, invitation to recuse or excuse themselves. Ngayon, disqualification. Kung sa Pilipinas, ang term natin dyan parang inhibition. Nung una was voluntary inhibition. Baka gusto nyo po na kayo na ang umalis sa sarili nyo. Ngayon, nilalatag nila yung basehan para disqualified o mandatory yung inhibition ng judges. Sa tingin namin, itong mga teknikalidad, talagang within their rights, karapatan yan ng prosecution, ng defense, even ng prosecution, even ng kahit na anong partido, na i-ensure na talagang fair and impartial yung proceedings. Kaya lang, na babagabag kami na baka makatagal ito dito sa schedule natin dahil ready na tayo sa merits of the case, dapat sana ng September. Ang isang komplikasyon na kailangan ding i-point out, so inaddress nila ang kanilang request for disqualification sa presidency. Ang presidency, ito ay parang may president yung court talaga, vice president at 2 vice presidents na nangangalaga or nagpapatakbo ng korte generally. More of administrative. Yung isa sa 3 dyan ay yung mismong judge na disqualify. I see.
Kaya Sino po sa kanila? Doon si sa Judge dalawa, Alapini Gansu si Alapini Gansu ay is the second vice I president of see. the So, presidency. So parang sinasabi na sa presidency, pwede nyo bang i-disqualify yung dalawang judge sa pre-trial chamber? Pero kapag nagpasya kayo, hindi pwedeng magpasya yung judge kasi siya mismo yung pinapatanggal dun sa isa. Kaya medyo komplikado at parang, magsasanga-sanga ito. attorney, parang conflict of interest. Parang ganun lalabas yan. Kasi kung may Precisely. presidente at dalawang vice president, yung isang vice president ay yun yung pinapadisqualify ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. How does that work? Well, depende yan sa presidency. But the votes will be just 2 votes. And technically, it has to be 3 para parang hindi kayo pwedeng mag-tie. Kaya depende yan kung papapalitan. Kasi the presidency cannot be essentially replaced. I will have to see how the presidency will act on this. At the same time, they have a recourse probably to the appeals chamber o yung parang pinaka-Supreme Court. Doon naman 5 yung judges. Kung iaakyat at iaakyat pa yan, kumbaga parang ang talagang ayaw nila dito kay Judge Alapini Gansu. Right. At mukhang naghahanap sabi nila, no, naghahanap ng judge. Pero kung ano't ano man, inaasahan namin na mabilis ang pagpapasya ng both ng presidency at kung sakasakali ng appeals chamber. So are you saying, attorney, that the presidency, kasi ito pong kanilang paghain ng disqualification para po maintindihan po natin laban dun sa dalawang judge, ay pwede pong yung presidente at dalawang vice president sabihin na, naku, baka mahirap ito dahil yung isang judge nga ay yung pinadidisqualify, magkaroon ng conflict of interest. So, ihahain na lang dapat ito sa appeals chamber. Pwede ho ba yun? Ay, hindi. Mag-decide sila. They will decide. Paparaanan nila yun. They will have to decide this and not pass on the issue to another chamber. But whatever their decision could be, depende yan sa defense, could be kind of, ang hirap sabihin yung term na appealed kasi hindi talaga naman ganun yung term, yung recourse. Pero kumbaga iaakyat or ipapa-review dito sa appeals chamber yung decision. Okay, go in ahead the meantime, lumalakad, this is just a question. So una, this was a question about what the charges are. So yun yung pag-uusapan natin sa September sana. Ano na ba talaga yung kaso? Pero bago nun, sabi ng defense, wala naman kayong jurisdiction kaya hindi natin dapat pag-usapan yung kaso. Pero napunta pa sa, bago tayo magpasya sa jurisdiction, itong dalawang judges, hindi dapat magpasya. Palitan nyo ng judge. Kaya nagiging sanga-sanga yung issue. How does that affect what is expected doon po sa tinatawag nga na confirmation of charges sa September 23? Nasa ang stage na ba tayo sa Crimes Against Humanity case ni FPRRD? Ibig sabihin ba nito sa Setyembre, tuloy pa rin yung pagharap ni dating Pangulo? Yes, as of now, ganun pa rin. Doon sa kaso ni Duterte, ang tawag dito ay pre-trial stage. But overall, ang tawag sa situation pa rin ay investigation. Hindi pa sarado, ibig sabihin, naghahanap pa rin or pwedeng maghanap pa rin ng iba pa na huhulihin o tatawaging most responsible for other co-conspirators for crimes against humanity. Pero sa kaso mismo ni Duterte, dahil pre-trial stage, ang nakaschedule talaga ay yung confirmation of charges. May earlier schedule pa, and this is what I'm more worried about. By July 4, we are expecting the document containing the charges. So, we were not expecting kumbaga, we call it here in the Philippines, the information or yung sakdal. We're not expecting the information to come in September. It should come earlier so that you can mount an intelligent defense. July pa lang, ibibigay na yan, ipapakita na yan. Kaya sa totoo, mas atrasado pa nga yung schedule. Kaya doon ako nag-worry na kung hindi pa naaayos yung issue sa jurisdiction, baka maapektuhan yung ibang schedule. Pero right now, things are as is. Wala pang desisyon ang pre-trial chamber na i-move ang kung anumang schedule. Meron ho bang implikasyon sa kaso sa ICC yung pagkapanalo ni FPRRD bilang Davao City Mayor? Technically, wala. Hindi pinapatawad o binubura ng pagkapanalo niya bilang mayor yung kaso sa ICC, the fact of the commission of the crimes,
as alleged, remains. And the ICC trial will continue. In fact, if we're talking about immunity, so mas may ganon na, di ba, mayor yan o kaya presidente, ang pinakamabigat na immunity, ang tinatawag ay presidential immunity, hindi mo pwedeng kasuhan yung presidente and so forth. Walang ganong kinikilala sa ICC. Kasi sa kanila, kumbaga ito yung mga hindi maabot-abot ng hustisya sa kanilang mga domestic jurisdiction, sa kanilang mga bansa, kaya nandyan ang ICC na avenue para dun sa mga pinakamatitindi, pinakamalalang violators of human rights. Mabilis na follow-up lamang, Attorney Conti, no? Maaari kayang gamitin ng depensa itong pagkapanalo ni FPRRD bilang to bolster his defense, kumbaga, dahil nga landslide victory ang nangyari po sa pagkapanalo niya. Ibig sabihin, I think it was Attorney Romy Macalintalo was telling me yesterday na maaaring gamitin ito at sabihin na, tinan mo, napakaraming ang bumoto sa kanya. Ano tong crimes against humanity na pinag-uusapan? Yan yung parang tinatawag na condonation o pagpapatawad. Dahil binoto mo na rin naman yung dating parang criminal, quote-unquote. Pero that theory or that doctrine only pertains to administrative cases, not criminal cases. Hindi mabubura yung nangyaring krimen. And most importantly, Davao lang ang bumoto. Hindi naman niya kayang patawarin o i-brush aside yung mga issues for the rest of the country. Kaya tuloy pa rin yung kaso. Itong implication lang na ito possibly ay doon sa potential interim release. Pwedeng gawing basehan na kailangan niyang makalaya at umuwi ng Pilipinas. Okay. Although I doubt it kasi lalong sasabit dun sa kaso. Kung mabibisi ka sa Pilipinas, paano mo haharapin ang kaso? Maraming salamat po sa inyong oras, ICC Assistant to Counsel, Cristina Conti. Record high ang turnout sa katatapos lang ng midterm elections ayon sa COMELEC. Pero hinihintay pa rin sa ngayon ang official tally ng poll body. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante Radyo, live mula sa National Canvassing Center sa Manila Hotel. Dexter. Willard, pinakamataas na voter turnout para sa isang midterm elections ang nangyari noong Lunes. Sa record ng Commission on Elections, pumapalo sa 81.65% ang turnout ngayong election 2025. Sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ito na ang midterm election sa bansa na may pinakamataas na bilang ng mga bumoto. Sa higit 68.4 million na registered voters, umaabot ng 55,874,700 ang lumabas ng kani-kanilang bahay noong Lunes para bumoto. Pinakamaayos din anya dahil wala ni isang naiulat na failure of election kahit sa precinct level. Samantala, naitransmit na ngayong hapon ang huling dalawang COC mula sa overseas absentee voting na siyang hinihintay para makapag-resume ngayong gabi ang canvassing. Ito yung COC mula sa Poland at Iran na kinailangang ilabas sa mga nasabing mga bansa ang resulta ng halalan para ma-transmit dito sa Pilipinas. Dahil bagamat ito ay isang midterm election, ay nag-register siya ng ganung kadami na bilang ng mga botante natin na bumoto nitong nakarang election. Again, highest in the history of a midterm election. Nagpapasalamat po tayo sa lahat-lahat ng workers, teachers, PNP, AFP, ang ating pong lahat ng tumulong sa Commission on Elections dahil wala po tayo kahit isa na failure of election. Again, wala po tayo kahit isa na failure of election sa buong bansa sa kahit na isang presinto. At kahit po sa abroad, wala po tayong isa man sa post, sa 93 post, ang hindi po nakapag-eleksyon nitong Mayo 12. Willard, target na matapos na ngayong gabi itong official canvassing ng mga COC dahil nga tulad ng binanggit ko kanina dumating na yung pinakahihintay na huling dalawa na mga COC mula sa overseas absentee vote. Willard?
Dexter, meron na bang partial and official canvas report ang COMELEC? Yan, Willard, ang inilabas ngayong hapon, yung pinakaunang official canvas report number 1. Yan yung nilalaman niya ay yung resulta ng 58 na mga COC na unang na-canvas noong May 13. Ito, isa-isahin natin yung partial official result. Number 1, sa pagkasenador, si Bongo na may 1,583,993 votes. Pangalawa, si Bam Aquino sa higit 1.2 million. Pangatlo, si Ronald Bato de la Rosa na hindi nalalayo sa boto na nakuha ni Bam Aquino na mayroon ding higit 1.2 million. Ito yung iba pang pasok sa Magic 12. Pang-apat, si Tito Soto na sinundan ni Pampelo Lacson, Erwin Tulfo, Rodante Marcoleta, Kiko Pangilinan, Pia Cayetano, Camille Villar sa pang-10, pang-11 si Benher Abalos, pang-12 si Amy Marcos. Nakabuntot naman sa 13 hanggang pang-20 sina Abby Binay, Lito Lapid, Ben Tulfo, Bong Revilla, Heidi Mendoza, Colonel Bosita, Manny Pacquiao at Jimmy Bondok. Pero yung mga resulta na yan, Willard, ay maaring magbago dahil bukas ay inaasahan na maglalabas ng Canvas Report number 2 ang NBOC kung saan kabilang na doon yung 101 na COC na natapos makanvas kahapon. Willard? So Dexter, dahil malapit nang matapos ang canvassing, kailan na makakapagproklama ng mga nanalong senador at party list groups? Ang binanggit kanina ni Chairman Garcia sa atin, Sabado ng hapon ay makapagproklama na ng 12 na mga nanalong senador. Habang sa Lunes naman, itinakda ang pagpoproklama sa mga mananalo sa party list. Willard? Okay, maraming salamat Dexter Ganibe ng Abante Radyo, live mula sa National Canvassing Center ng COMELEC sa Manila Hotel. May nakita raw ang PPCRV na discrepancy sa voting data mula sa ilang mga polling precinct. Alamin natin ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve, nagulat live mula sa PPCRV Command Center sa Sampaloc, Maynila. Andrea. Corina, ilang hindi pagkakatugma-tugma nga sa bilang ng mga botante at mga balota ang napansin ng PPCRV sa datos na inilabas ng COMELEC sa kanilang website. Nilinaw naman yan ng komisyon pero gusto ng poll body ng poll watchdog ng mas detalyadong sagot. Mislabeled lamang umano. Ito ang paunang paliwanag ng COMELEC sa napansing diferensya ng PPCRV sa voting data mula sa ilang clustered precinct sa mga lungsod ng Zamboanga at Dumaguete. Ang tinutukoy nila rito ay ang kaibahan ng bilang ng mga botante at mga nabilang na balota. Isa sa mga halimbawa ng PPCRV ay ang mula sa isang clustered precinct sa Zamboanga City kung saan 992 ang registered voters. 768 dito ang napaulat na bumoto pero 919 na mga balota ang lumabas na nabilang. Marami raw ang ganito ang kaso sa buong Zamboanga City at Dumaguete. Ayon sa COMELEC, maaaring nailagay sa maling data cell ang mga numero. Tinanggap ng PPCRV ang paliwanag pero giit nila dapat pa ring malaman kung saan nanggaling ang unang mga datos at kung bakit ito inilagay sa sinasabing data cells. Hinihintay na lamang ang sagot ng COMELEC dito. Maganda naman yung response. The response is we will be writing a short response right away. So we are glad naman that it was quick. Umiwas din sa pagbibigay ng espekulasyon ng PPCRV sa gitna ng kagustuhan nilang mas maintindihan nga yung nangyari. Samantala, full house din ng volunteers ang kanilang command center ngayong araw matapos na tumugon sa kanilang panawagan ng ilang universidad. Sa kabila nito, bukas pa rin sila sa mga nais mag-volunteer na maaari lamang pumunta rito sa kanilang command center sa Sampaloc, Maynila. Sa huling update din ng PPCRV Corina, natanggap na nila ang huling election return dump files mula sa transparency server ng COMELEC. Dahil dyan, umakyat na sa 99.12% ang natanggap nilang transmitted votes mula sa transparency server. Corina. So Andrea, mayroon nga tayong mga natatanggap na mga ulat kung saan-saan. Nakarinig na ako ng 2 lugar kung saan nagrereklamo ang ilan dahil sa
halos dumoble ang dami ng registered voters na nabilang sa mga syudad. Sa ganitong pagkakataon, sa PPCRV ang reklamo o dapat sabay ang reklamo na ihahain sa PPCRV at saka sa COMELEC? Yan ang ating aalamin, Corina, pero sa ngayon kasi ang PPCRV ay nakabatay lang din sa mga datos na inilalabas ng COMELEC at doon sila nagbabase kung ano yung mga reklamo o yung mga napapansin nilang dapat isangguni sa poll body. Corina. Ayun, okay. Palagay ko dapat sabay. Kasi baka hindi na nakakarating sa PPCRV ang tunay na nangyayari. Okay, maraming salamat. Si Andrea Salve live mula sa PPCRV Command Center sa Sampaloc, Manila. Kakasuhan ng COMELEC ang mga kandidatong bigong baklasin ang kanilang mga campaign materials ayon sa poll body May 17 o 5 araw matapos ang eleksyon ang deadline para alisin ang lahat ng ginamit sa pangangampanya. Ipinaalala rin ng COMELEC na bawal itambak o itapon sa isang lugar ang mga campaign materials. Sa VP Sara Saga, mismong si House Speaker Martin Romualdez ang kumausap kina Laila De Lima at Chel Jokno para maging bahagi ng House Prosecution Panel sa impeachment trial ng pangalawang Pangulo. Para naman sa ibang mambabatas, great addition to the team, sina Jokno at De Lima. Narito ang agenda report ni Sandro Ochona. Kapwa tinanggap na ni Mamamayang Liberal Party List First Nominee Laila De Lima at Akbayan Party List First Nominee Chel Jokno ang alok para maging bahagi ng House Prosecution Panel na uusig kay Vice President Sara Duterte. I got a call from Speaker Romualdez and he told me about it. First, he congratulated me and then he said that they would be delighted or it would be good for the prosecution team if I join them. And sinabi rin niya na meron din ganong offer kay Attorney Chel. So when he asked about it, are you amenable? Do you agree? Sabi ko, okay. Although at first I said, can I give it a serious thought and consideration? And sabi niya, we need your immediate answer because we are making plans already, etc. So I said yes. Tumulong sa impeachment case laban kay Chief Justice Renato Corona si Jokno, kaya armas niya ito sa impeachment ni Duterte. Tulad ng naging karanasan ko nung dati sa impeachment process, kailangan ayusin at tibayin ang ebidensya, ang mga testigo at ang i-represent ang mga exhibit. And that's going to require the same kind of preparation that a lawyer does before a trial in court. Sa kabila ng pananaw ng iba na maaaring ginagamit lang silang bala ng administrasyon para ipitin ng mga Duterte, nilinaw ni De Lima na hindi ito personal na atake kundi pagpapanagot sa opisyal ng pamahalaan. This is not about politics. This is not about personalities. It's just about upholding the Constitution, particularly the high principle of accountability of public officials holding high government offices like the Vice President. Paliwanag ni Assistant Majority Leader at Lanao del Sur, Representative Zia Adyong, bahagi ito ng pagtiyak na malakas ang kaso laban sa Vice President. I guess the Speaker wants to present a solid case, a convincing case. And not only that, he wants also to bring in experts to discuss about the subject matter, experts with credibility and integrity. And the addition of Congresswoman-elect Jokno and Congresswoman-elect De Lima is a great addition to the prosecution team. Nauna nang sinabi ni De Lima na nais niyang maging bahagi ng oposisyon sa Kamara. Gayon din si Jokno na inilatag kung ano ang magiging mukha ng oposisyon sa 20th Congress. Mas magkakaroon ng boses ang iba't ibang mga sektor ng ating lipunan, lalong-lalo na yung mga basic sectors natin na kailangan malaman ng buong Kongreso kung ano yung kanilang mga hinaing at kung ano yung kanilang mga pangangailangan.
Bagamat sa July 28 pa magsisimula ang sesyon sa 20th Congress, kaabang-abang ang mga bagong muka sa Kamara at ang malilikha nilang mga hakbang at batas. Para sa agenda, Zandro Ochona, Billionario News Channel. Tuloy ang impeachment trial ni VP Sara ayon kay SP Chis Escudero. Asahan din daw na magiging maayos ang paglilitis. Narito ang agenda report ni Hannah T. Tiwala si Senate President Chis Escudero na hindi magiging malas-circus ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa posibleng magiging Magic 12, 5 ang re-electionists, 4 ang dati na ring senador at 3 naman ang mula sa House of Representatives na tatawid pa Senado. Sabi ni SP Chis, kumpiyansa naman siyang may sapat silang karanasan sa trabaho. Titiyakin ko that order will be maintained. Para sa gayon ang proseso ay dumaloy ng mapayapa, maayos at ng mas lalong maintindihan ng ating mga kababayan, yo'y pinepresenta ng magkabilang panig. Balak niya rin irekomenda sa mga kapwa senador na i-maintain na lang ang impeachment rules na ginamit sa nooy impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona. Dahil baka maakusahan pa ang Senado at ang institusyon ng Senado na we are changing the rules in the middle of the game to favor one side or the other. Sakaling babaguhin nga ang impeachment rules, para na raw ito sa mga susunod na paglilitis, hindi na sa trial ni VP Sara. 2 linggo na lang ang nalalabing Senate session break bago magbalik sesyon ang higher chamber sa June 2. Ipinakita na rin ni SP Chis ang isa sa mga robe na gagamitin nilang senator judges. Kulay Oxford Crimson ito na mala maroon o deep red velvet. Ito na ang simbolo ng kanilang constitutional duty pagdating sa impeachment ng bise. Pagtitiyak ni Escudero, kasado pa rin ang impeachment trial na posibleng umabot sa 20th Congress. Hindi sang-ayon doon ang kampo ni VP Sara halimbawa, may karapatan silang iakyat yan sa Korte Suprema. May mga petisyon pang nakabinbin ngayon sa Supreme Court tungkol sa pagpipigil o pag-nullify ng impeachment trial ni VP Sara. Ani Escudero, nasa Senate body pa rin ang magiging desisyon sa pagkasa ng paglilitis. Pagdating sa usapin ng Senate presidency, aminado si SP Chis na hindi siya permanente sa kanyang posisyon. Sa programang On Point ng Billionario News Channel, nagpahiwatig si former Senate President Tito Soto tungkol sa pagbabalik sa pwesto. Nasa 8th rank ngayon si Soto sa senatorial race at sakaling iproklama, isa na siya sa pinakamatagal na nanilibihang senador sa kasaysayan ng Pinas. In my 4.5 years as Senate President, maayos naman lahat eh. Wala naman problema eh. So, baka sakali naman, pagka natutunan na kami, whether kami ma-elect as Senate President or not, we would be able to, keep everybody in tow. Sabi ni SP Chis, kung sino man ang maupo, dapat alam ang bigat ng tungkulin nito. Nakadepende na lang din daw sa numero kung mananatili pa ba siya sa pwesto. Para mahalal bilang Senate President, kailangan makakuha ang isang senador ng majority vote mula sa buong Senado. Ibig sabihin, kailangan siyang suportahan ng hindi bababa sa 13 out of 24 senators. Ang pagiging Pangulo ng higher chamber, di rin batay sa seniority, kundi sa political support. Para sa agenda, Hannah T., Billionario News Channel. Laglag man sa eleksyon, tuloy lang daw ang laban ng Makabayan Bloc. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Ang Makabayan, laging kasama kayo, lalo na sa laban ng mga walang boses, ng mga mahihirap nating sektor. Tuloy lang ang laban, hindi tayo bibitaw. Ito ang naging tugon ng Makabayan Bloc sa resulta ng 2025 midterm elections. Sa pinakahuling partial and unofficial count kasi, tanging kabataan at ACT Teachers Party List pa lamang ang siguradong pasok sa 20th Congress. Laglag ang bayan muna sa pamumuno ni veteran lawyer and lawmaker Nery Colmenares at tila naghihintay pa ng himala ang Gabriela Women's Party List na pinangungunahan ni dating Kabataan Party List Representative Sara Elago. Dismayado ang Makabayan sa naging resulta ng eleksyon. Nagpapatunay yung eleksyong 2025 na ang nananalo pa rin sa halalan ay yung mga reaksyonaryong politiko, yung mga traditional na mga politiko. Kaya kung makikita natin, out of 12, yung 10 ay either nasa kadiliman o nandun sa kasamaan.
Ayon kay Kabataan Party List First Nominee na si Rene Co, matindi ang naging pag-atake sa kanilang grupo sa usapin ng red tagging at disinformasyon. Pero para kay UP lecturer Lester Balmatero, isa lamang ang red tagging sa maraming posibleng dahilan ng pagkatalo ng Makabayan. Kung ikaw ay pro-Duterte, alam mo na ang Makabayan ay anti-Duterte. So most likely, ang tingin sa'yo, ang tingin sa Makabayan ay kalaban. Kung ikaw naman ay pro-Marcos, alam mo na, for the longest time, anti-Marcos ang Makabayan Black. So wala ka rin makukuha doon sa dalawang yon. Pero very interestingly, doon sa grupo na tingin ko dapat makakakuha ng boto si Makabayan, which is the pink, no? O they call it the pink lawan, mayroon ding criticism Pinuna rin ni Professor Balmatero ang campaign strategy ng Makabayan. Very traditional pa rin yung kanilang campaigning na nilagay mo sa social media. Unlike kung titignan mo yung social media, for example, ng Akbayan, particular Cheljok, talagang in-engage niya yung TikTok culture. Pero kasabay ng resulta ng midterm elections, maaaring ito na raw ang tamang panahon para ipagpatuloy ang usapin sa pag-amyenda ng party list system. Marami raw kasi sa mga nanalo, hindi naman nagre-representa ng marginalized sectors. Ang iba rito, mga negosyante at mga miyembro ng political dynasty ang kumakatawan. Ganito rin ang banat ni incumbent Gabriela Representative Arlene Brosas. Actually, kawalan sa sambayan ng Pilipino, no? Ang mangyayari kapag gano'n. Kasi napakahalaga ng naging papel at pagpapatuloy ng Gabriela Women's Party para i-uplift yung kalagayan ng ating mga kababaihan. Sa pagtatapos ng canvassing of votes, nanawagan ng Makabayan sa COMELEC na magsagawa ng isang manual counting dahil questionable raw ang mga naiulat na issue noong araw ng halalan. Nanindigan din sila sa publiko na mananatili silang tunay na oposisyon anuman ang resulta ng eleksyon. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionario News Channel. Naglabas na ng arrest warrant ang Angeles City Regional Trial Court laban kay former Duterte spokesperson Harry Roque at negosyanteng si Cassandra Ong. Kaugnayan sa kasong human trafficking complaint na isinampa ng DOJ laban sa dalawa noong April 28. Isinasangkot sina Roque at Ong sa Porac, Pampanga Pogo Hub na Lucky South 99. Kasalukuyang nasa Netherlands si Roque kung saan humihiling siya ng political asylum. Tinawag niyang unjust prosecution ang warrant. Bagong arbitration laban sa China ikinakasa na raw ayon sa National Maritime Council. Susunod yan sa agenda. Traffic check muna tayo ngayong Huwebes. Light to moderate pa sa ngayon ang daloy ng traffic sa parehong lane ng Marcos Highway, SM Marikina. Binaligtad ng Court of Appeals 8th Division ang acquittal ni dating senador at ngayon ML Party List First Nominee Laila De Lima sa isa nitong drug case. Pinabura ng CA ang petition for certiorari ni Solicitor General Menardo Guevara. Ayon sa korte, nagkaroon ng grave abuse of discretion ng Muntinlupa Regional Trial Court. Sa ngayon, hindi raw alam ni De Lima ang nasabing desisyon ng CA dahil walang natatanggap ang kanyang legal team mula sa korte. 2017 nang nakulong si De Lima dahil sa umano'y pagkakasangkot sa illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Doon siya'y Justice Secretary. June 2024 nang ibasura ng korte ang ikatlo at huli niyang drug case. Hindi uurong ang Pilipinas kontra China. Ikinakasa na nito ang panibagong kaso kaugnay ng sigalot sa laot. Ang detalye sa agenda report ni Francis Folve. Tuloy ang paghahain ng panibagong arbitration case ng Pilipinas laban sa China dahil sa patuloy nitong pambubuli sa West Philippine Sea. Ayon sa National Maritime Council, sa unang quarter pa lang ng taon, 21 diplomatic protest na ang naifile ng Maynila laban sa Beijing.
Sa huling datos ng NMC, namomonitor pa rin ang mga Chinese vessel sa Pag-asa Island, Ayungin Shoal, Bajo de Masinloc at Sabina Shoal. We will make sure that it will be foolproof. Kung hindi pa natin makuha yung mga data available, then the question of when, maybe it can extend. Una nang ipinanalo ng Pilipinas ang 2016 arbitration case kung saan pinagtibay ng arbitral tribunal na walang basihan ang 9-dash claim ng China sa buong South China Sea. At illegal din ang ginawa nitong reclamation sa ilang bahagi ng West Philippine Sea. Dagdag ng NMC, ongoing rin ang aerial at maritime patrols sa West Philippine Sea. May ikinasa rin ng Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na mga hakbang para mapalakas ang presensya ng mga Pinoy sa pinag-aagawan na karagatan. Our intention is to encourage more Filipino fishermen na mangisda beyond the territorial sea. So you can just imagine kung sa Palawan natin gagawin ito. And more Filipino fishermen from Palawan will go beyond the territorial sea. So, mas marami na tayong presensya sa West Philippine Sea. Inaasahan rin na magiging makabuluhan ang talakayan sa mga issue sa Sigalot sa Laot sa 2025 Dialogue on ASEAN Maritime Security na gagawin sa Pasay City sa susunod na linggo. Para sa agenda, Francis Polbe, Billionario News Channel. Surprise winner sina Bam Aquino at Kiko Pangilinan sa senatorial race sa katatapos lang ng midterm elections. Pero saan nga ba nanggaling ang mga botong nakuha ni Aquino at Pangilinan at ng iba pang nasa top 5 na dahilan para maungusan nila ang mga dating frontrunner? Narito ang aming special agenda report. Mula sa labas ng winning circle, rank 12 to 18 noong Marso at 11 to 18 noong Abril sa survey ng Pulse Asia, umarangkada sa ikalawang pwesto si Senador Bam Aquino sa mismong araw ng halalan. Nanggaling ang maraming boto ni Aquino sa tinatawag na Lingayen-Lucena Corridor na binubuo ng Pangasinan, Central Luzon, Metro Manila at Calabarzon. Nag-number 1 siya sa higit 20 lalawigan, kabilang ang mga vote-rich province na Pangasinan, Bulacan, Cavite, Laguna hanggang Quezon at maging sa Nueva Ecija, Oriental Mindoro at mga lalawigan sa Bicol Region. Number 1 din siya sa mga lungsod gaya ng Quezon City, Maynila, San Juan, Muntinlupa at iba pa. Sa Visayas, number 1 din si Aquino sa Iloilo, Antique, Negros Occidental, Eastern Samar at pasok sa top 6 sa Aklan, Leyte at Cebu. Si Kiko Pangilinan naman pasok sa top 6 sa higit 20 lalawigan. Si Senador Bongo nag-number 1 sa karamihan ng mga lalawigan sa Mindanao at Visayas, kabilang ang Cebu at Bohol. Sa Luzon, number 1 si Go sa Bataan, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at Nueva Vizcaya. Hindi nalalayo si Senador Bato de la Rosa na pumangatlo sa Senate race. Ang pang-apat na si Erwin Tulfo nag-number 1 sa mga lalawigan ng Palawan, La Union, Benguet, Isabela, Quirino, Aurora at Occidental Mindoro. Mula sa 8 kandidato ng alyansa na pasok sa top 12 na mga survey sa pagsisimula ng kampanya noong Pebrero, nauwi na lang sila sa 5 sa araw ng kampanya. Sa mga alyansa bet, si Benher Abalos lang ang orihinal na kaalyado ni PBBM, pero bigo siyang manalo. Nagkakasundo ang mga political analyst na malaking dahilan para makakuha ng simpatsya at protest vote laban sa administrasyon ang pagkakaaresto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para harapin ang kaso niya sa International Criminal Court. Ayon kay political analyst Ronald Llamas, maihahambing ang resulta ng midterm elections sa sinapit ng mga kandidato ng Team Unity ng nooy Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong 2007 midterm elections. 3 lamang sa manok ni Arroyo ang nanalo noong halalan sa gitna ng kanyang unpopularity noong mga panahong yun. Sina Edgardo Angara, Joker Arroyo at Mig Subiri. 7 naman sa genuine opposition ang pasok, kabilang ang mga kritiko noon ni Pangulong Arroyo na sina Loren Legarda, Chis Escudero, Panfilo Lacson, Manny Villar, Francis Pangilinan, Benigno Aquino III, Alan Peter Cayetano at Antonio Trillanes. Pero ito mas disastrous dahil
marami sa mga kandidato ng gobyerno mismo sa Kongreso at saka sa pagka-governor ay natalo. Who would imagine na matatalo ang isang incumbent Gwen Garcia sa Cebu? Diba? Or yung nanguna sa Quadcom like si Dan Fernandez at si Abante, parehas talo, di ba? Ang tingin dyan ay easy win para sa kanila, lalo na kay Abante. Para kay Llamas, kailangang may gawin si PBBM bilang crisis management. Isang possible crisis management is a cabinet revamp para isipin ng tao na willing siyang mag-adjust, magbago at maging self-critical sa kanilang role na natalo sila sa plebiscite during the midterm. Ibang usapan pa kung madadamay pati liderato sa Senado at House of Representatives. Boses ng pagbabago, yan ang mensaheng dala ng pagkapanalo ni Brian Yamsuan bilang congressman ng 2nd District ng Parañaque. Narito ang agenda report ng ating Mojo Ivy Reyes. I have been a supporter of our former congressman. He's also a friend. He was a former party mate of mine in the National Unity Party nung ako ay Secretary General. So we have worked closely. But ang nangyari kasi talagang sumigaw na yung tao ng pagbabago. Kung anong ginawa niya sa Kamsur bilang Bicol Saro representative, ganun din daw ang gagawin niya sa Parañaque. Iyan ang pangako ni Parañaque 2nd District Representative-elect Brian Yamsuan matapos maiproklama noong May 12. With over 82,000 votes, tinapos ni Yamsuan ang liderato ni outgoing Congressman Gus Tambunting na nagsimula pa noong 2013. Ang Tambunting Patriarch ang 2nd District Representative noong 2013, 2016 at 2022. Ang asawa niyang si Joy Tambunting ang pumalit sa kanya noong 2019. Tumangging magbigay ng pahayag si Tambunting sa resulta ng 2025 elections. Samantala, sa pag-upo ni Yamsuan, unang-unang gagawin ko is talagang bumaba sa tao. Bababa ako sa tao, may pag-usap ako, consultation ng key dito Para masasolbaan natin mga problema, kailangan may pag-usap tayo. Anya, ito ang kakulangan ni Tambunting noon. Ilan umano sa mga nakita niyang problema sa distrito ay financial illiteracy, livelihood, education, housing at flooding. Hindi raw sapat na umasa ang taong bayan sa ayuda, kaya dapat bigyan sila ng sustainable na pangkabuhayan at turuang humawak ng pera. Isa sa mga nais paigtingin ni Yamsuan sa distrito na nagawa na niya sa Bicol ay ang palakihin ng partnerships with private hospitals gaya ng Medical Center Parañaque, UniHealth Parañaque at Parañaque Doctors. Sa pamamagitan ng pagpupondo sa mga ospital, direkta na umano makakakuha ng medical assistance ang mga tao. Sa Bicol, may mobile eye diagnostic at dental clinics ang Bicol Saro para maabot ang malalayong lugar ng serbisyong medikal. Si Tambunting naman, edukasyon ang isa sa mga naging priorities. Siya ang principal author ng House Bill na nagsusulong ng free entrance examinations for high school students na nasa top 10% ng graduating batch. Isinulong niya rin ang pag-establish ng Philippine High School for Creative Arts, accessible learning program at pagtataas ng salary grade positions ng mga social worker from SG11 to SG15. Isa rin sa House Bills ni Tambunting ang batas na magre-require sa gobyerno na paggawa ng bank account ang mga unbanked Filipinos. Hindi naman nabago si Yamsuan sa lower house. Noong House Speaker pa si Senator Alan Cayetano, nagsilbi si Yamsuan bilang consultant nito. Naging Secretary General din siya ng National Unity Party, ang isa sa pinakamalaking political party sa bansa na matatandaang nakipag-tie up sa Marcos-backed Partido Federal noong 2024. Ang pagkapanalo ni Yamsuan, isa lamang sa historic upsets ngayong 2025 elections kung saan tinalo ng mga underdogs sa resources ang mga higante sa politika. Hawak ng pamilya ni Tambunting ang isa sa pinakamalaking service and maintenance firm sa bansa, ang ISO Certified Superior Maintenance Services. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Pope Leo XIV nangakong gagawin ang lahat para makamit ang world peace. Susunod yan sa agenda.
Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall naman. Medyo mabagal ang daloy ng traffic ngayon. Bahagyang humupa ang pag-alboroto ng Bulkang Kanlaon pero patuloy ang pagbabantay ng mga otoridad. Gayon din ang pagtiyak na may matatanggap na ayuda ang mga evacuees na halos kalahating taon nang nasa evacuation centers. Ang latest sa Kanlaon sa exclusive agenda report ni Paulo Barcelon live mula sa Bacolod City. Paulo, kamusta na ang sitwasyon ng bulkan? Pinky, maulang gabi mula rito sa Bacolod, bagamat malaki ang ibinaba ng bilang ng volcanic earthquakes na naitala ng PHIVOLCS sa nakaraang 24 oras, masusi pa rin binabantayan ng mga otoridad ang bulkan sakaling may malakas na pagsabog muli gaya ng nangyari noong Martes. Bantay sarado ang Kanlaon Volcano Observatory sa aktibidad ng bulkan. Sa kanilang monitoring, nasa 6 na volcanic earthquake ang naitala sa paligid ng bulkan, mas mababa sa 38 na naitala kahapon. Sa kabila nito, hindi nagpapakakampante ang mga otoridad. So sa ngayon, maaaring tayo po ay manatili at alert level 3 since yun nga po medyo yung pagputok po ng ating bulkan ay nagiging mas na po siya. Kumbaga yung sa frequency po niya. Isa si Jiren sa mga kaagad lumikas nung pumutok ang Kanlaon noong Disyembre. Pero yung nakita nilang pagputok noong Mayo 13, isa sa mga ikinagulat nila. Paglabas namin, maraming abo sa labas at ng... Sobrang baho ba? Sobrang baho. Anong amoy na? Parang asupre, parang sulfur? Oo. Si Tatay Rogelio naman, dito na rin naglagi ng 5 buwan. Paglupok gumawa dayon ng aso. Kaya mo to dayon nga pag-kuan namon nga pagpadulog sang iya kakuan sang mayor, order. Kaya layo kami to, ay kami sa lakyan nga kwan. Isa lamang ito sa mga silid-aralan dito sa La Carlota City College, ang pinakamalaking kampo para sa mga bakwit na lumikas bunsod ng pagputok ng Bulkang Kanlaon. Target ngayon ng gobyerno na humanap ng relokasyon upang hindi na kinakailangan pang bumalik ng mga residente ng 6-kilometer permanent danger zone. Pero habang naghihintay ng relokasyon, tuloy naman ang pagpasok ng ayuda sa lugar. Kaninang umaga, binigyan na ng local DSWD sa La Carlota ang ilang bakwit ng ayuda mula sa Quick Response Fund. Tig 5,800 pesos ang napunta sa bawat benepisyaryo. Nangyari ang pagputok ng bulkan ilang oras matapos ang halalan. Natalo dito si incumbent Mayor Rex Halandoon. Sa kabila ng resulta ng eleksyon, agad siyang bumalik sa trabaho para asikasuhin ang pangangailangan ng mga residente ng La Carlota. Ani Halandoon, apektado ng ashfall ang buong lungsod. May 2 pang barangay ngayon ang hirap sa supply ng tubig dahil sa pagputok ng Kanlaon. Natatampunan noon na-contaminate ng sulfur as yung spring back kasi 2 barangay namin is ang spring ang source no? And then pinutol yung linya para hindi makaapekto ng tubig dito, makontaminate tubig sa poblasyon. Nagpadala naman ng hygiene kits ang Department of Health habang tuloy-tuloy ang pagdodonate ng relief goods sa mga evacuation center. Pinky, sa ngayon ay pinag-uusapan na ng Office of Civil Defense at ng iba pang science-based agencies ng gobyerno kung saan nga itatayo yung relocation sites na yan. Kabilang din sa mga pinaplano ngayon ay yung pagtatayo ng permanent evacuation center sa iba't ibang lugar dito sa Negros Island region. Ngayon, nitong June 17 naman o sa June 17 naman, Pinky, inaasahang gagawin ang isang simulation exercise kung saan ay pag-aaralan at paghahandaan ang isa sa mga senaryo na posibleng halimbawa pumutok ang Bulkang Kanlaon, wag naman sana ay ma-extend. Okay, maraming salamat kay Paulo Barcelon, nag-uulat ng live mula po dyan sa Bacolod City. Gagawin daw ni Pope Leo XIV ang lahat para makamit ang world peace. Yan ang pinangako ng bagong Santo Papa sa pulong kasama ang mga miyembro ng Eastern Catholic Churches.
Ang ilan sa mga ito nakabase sa mga bansang may gulo tulad ng Ukraine at Syria. Sa kanyang speech, sinabi ni Pope Leo na bukas ang Vatican na maging mediator sa mga global conflict. Che questa pace si diffonda. The Holy See is always ready to help bring enemies together, face to face, to talk to one another, so that peoples everywhere may once more find hope and recover the dignity they deserve, the dignity of peace. War is never inevitable. Weapons can and must be silenced, for they do not resolve problems but only increase them. Those who make history are the peacemakers, not those who sow seeds of suffering. Noong Lunes, kinausap din ni Pope Leo si Ukrainian President Volodymyr Zelensky at nag-alok na maging facilitator ng peace talks sa pagitan ng Ukraine at Russia. Kung si Pope Francis ay soccer fan, tennis lover naman si Pope Leo XIV. Sa katunayan, naimbitahan mismo sa Vatican ng tennis world number 1 na si Jannik Sinner. Binigyan pa ng Italian athlete si Pope Leo ng isa sa kanyang mga raketa. Dati nang sinabi ng Pontiff na isa siyang amateur tennis player. Kasali si Sinner sa Italian Open na ginaganap malapit sa Vatican. Social media influencer sa Mexico patay matapos barilin habang nagla-livestream sa TikTok. Susunod yan sa Agenda. Isa pang traffic check ngayong Thursday rush hour. Sa EDSA White Plains, moderate ang takbo ng traffic na papuntang Cubao. Mas mabilis naman ang daloy sa kabilang lane. Nagti-TikTok livestream lang, pinatay pa. Yan ang sinapit ng isang 23-year-old social media influencer sa Mexico. Nagbe-video si Valeria Marquez mula sa kanyang beauty salon nang biglang may pumasok na lalaki at binaril siya. Hindi pa kilala ang sospek na nagpanggap daw na magde-deliver ng regalo kay Ventura. Itinuturing ang pamamaril na femicide o yung pagpatay sa mga babae dahil sa gender. Higit 200,000 ang followers ni Valeria sa TikTok at Instagram. Babagal ang regional exports ngayong taon dahil sa mga taripa ni US President Donald Trump. Ayon sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC, 0.4% export growth lang ang inaasahan ngayong 2025 matapos itong tumaas ng 5.7% noong 2024. Binabaan na rin ng APEC ang kanilang Regional Economic Growth Forecast sa 2.6 mula 3.3%. Apektado ang ilang APEC member countries na mga taripa na bahagi ng America First policy ni Trump. This is also eroding investors' confidence, weakening demand, and they could eventually affect jobs. And we are worried about that. What is happening is that many companies are putting on hold investment plans. They are also putting on hold the launch of new products, new services, until new strategies as well, until the situation is clearer. We notice that this is affecting not just goods trade, is affecting services, is affecting the financial markets as well. Dumepensa ang Prime Minister ng Qatar sa alok niyang $400 million Boeing 747-8 jet kay US President Trump. Ito raw ay bahagi ng sinasabi niyang routine government-to-government deal at hindi personal na regalo. First of all, we bought this airplane from an American company. It's basically part of a cooperation that we've been doing a lot together between Qatar and the United States. Unfortunately, I see that this story is taking a different direction and is being more politicized while it's a normal government-to-government deal. Nauna nang tinuligsa ng mga Democrat ang alok na luxury jet ng Qatar na tinawag nilang illegal na foreign donation.
at banta sa national security. Binaliwala lang ni Trump ang mga batikos. Ang Lakas CMD pa rin ang pinakamalaking partido sa Kamara kasunod ng midterm elections. Para kay Speaker Martin Romualdez, ang resulta ng botohan ay vote of confidence para sa partido. Yan ang agenda report ni Sandro Ochona. Nananatiling dominant political party ng bansa ang Lakas CMD, ang political party ni Speaker Martin Romualdez. Sa 254 nakabuoang bilang ng congressional district sa bansa, nakuha nila ang 104 seats sa Kamara. Kabilang sa kanilang numero ang 79 na incumbent at 25 na bagong halal na kinatawan. Tig-31 naman ang nakuhang bilang ng National Unity Party at Nationalist People's Coalition. 27 ang Partido Federal ng Pilipinas ni PBBM. 22 ang nakuha ng Nationalista Party, 6 ang sa Liberal, 3 ang Aksyon Demokratiko. 2 seats lang ang nakuha ng PDP laban ang partido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Iba't ibang partido na ang naghahati sa natitirang seats sa Kamara. 63 naman ang bilang na inilaan para sa mga party list. Para kay Romualdez, patunay ang bilang nila sa 20th Congress na vote of confidence ito, hindi lang para sa mga kandidato, kundi sa uri ng liderato at pagkakaisa na kinakatawan ng Lakas CMD. Si Manila 3rd District Representative Joel Chua ay kabilang sa Partido Lakas at nagwagi sa kanyang distrito. Naniniwala siyang hindi nakaapekto sa kanilang mga kongresista ang pagsusulong nila ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at ang naging pag-atake sa kanila ng pangalawang Pangulo. Hindi rin anya maisisisi sa isinusulong nilang impeachment kung bakit natalo ang senatorial slate ng administrasyon sa Mindanao. Kaya nga po kagaya po na sinasabi ko, siyempre hindi ko naman po alam yung political situation sa Mindanao. Kaya lang nagtataka lang po ako na paano po nanalo yung mga very active na nag-participate sa Quadcom, sa Blue Ribbon Committee, at saka mga pumirma sa impeachment. Dahil sila talaga directly involved dito. Halos 1/3 ng kabuang bilang ng mga uupong kongresista sa 20th Congress ang kabilang sa Partido Lakas. Kaya hindi na nakakagulat na mapapanatili ni Speaker Romualdez ang liderato sa Kamara. Ito'y sa kabila ng ugong na may bagong speaker sa pagbubukas ng sesyon sa Hulyo. Para sa agenda, Sandro Ochona, Billionario News Channel. Mga likha ng painter na si Fernando Sobel, binigyan ng twist sa art gallery. Susunod yan sa agenda. Isa pang traffic check sa EDSA Guadalupe naman, bumabagal na ang takbo ng traffic ngayong oras sa parehong lane. Mula sa kalsada hanggang sa dagat, dumarami ang mga hakbang sa Cebu na layong mabigyan ang mga traveler ng mas chill at luxurious experience. Ang detalye sa agenda report ng ating mobility correspondent, G. Baroga. BNC Mobility hits the road and the waves in Cebu. Nagsimula tayo sa Mactan Cebu International Airport o MCIA, kung saan isang malaking bagong proyekto ang inilunsad.
Noong Enero, pinangunahan ni PBBM ang pagbubukas ng bagong 2.55 billion parallel runway, ang kauna-unahan dito sa Pilipinas. Isang malaking hakbang ang runway na ito para sa connectivity ng Cebu. Ayon sa mga datos, nakapag-serve ang MCIA noong nakaraang taon ng 8.5 million domestic passengers, 2.8 million international passengers, 67 million kilos of cargo, at halos 100,000 mga flight. Sa bagong runway, inaasahang mapapalakas ang operational efficiency, makakapag-accommodate ng mas maraming flight, at magiging mas matatag ang papel ng MCIA bilang pangunahing gateway sa Visayas at Mindanao. Habang nag-iikot tayo sa Queen City of the South, nasaksihan din natin ang mga progress in motion, kabilang na ang ilang bahagi ng Cebu Bus Rapid Transit System Project. Katulad ng EDSA busway sa Metro Manila, ang dedicated lane na ito ay naglalayong gawing mas mabilis at efficient ang pamumuhay sa Cebu at magbigay ng mas komportableng biyahe sa mga pasahero. Layunin din nitong bawasan ang konsumo ng enerhiya at emission. Bagamat may ilang pagkakaantala, sinabi ng Transportation Department na patuloy ang pag-usad ng proyekto at may mga update na darating. Sa katunayan, ilan sa mga estasyon na aming nakita ay buo na at mayroon ng mga bubong. Ayon kay Transport Secretary Vince Dizon, buo ang kanilang suporta sa proyektong ito sa pamamagitan ng mga community dialogue at collaboration. Inaasahang humigit kumulang 160,000 na mga pasahero ang makikinabang sa proyekto kapag ito ay naging operational na. Pero hindi natatapos ang ating Cebu trip sa kalsada. Naranasan din natin ang isang yacht cruise courtesy of New Star Resort. Matatagpuan sa dulo ng South Road Properties at napapaligiran ng dagat ang New Star. Kaya hindi lamang luxury ang offer nito, pati na rin mga nakamamanghang mga tanawin. Apart from operational excellence, apart from the physical attributes of the resort, we're in the business of creating experiences. And Crucero is one of them. Ang Crucero ay isang signature yacht cruise na dumadaan sa calm, scenic waters ng Mactan Straits. Hindi lamang ito boat ride, isa rin itong escape from reality. We will run it periodically. It's open to the public, in fact, not just to hotel guests. It will open on a seasonal basis depending on the weather and the seasonality. But again, like I said, it's something that we pitch as one of the signature experiences that New Star has to offer. Mula sa City Lights hanggang sa Ocean Breeze, ang cruise na ito ay nagbibigay daan din para makita ang ngayon ay iconic na Cebu-Cordova Link Expressway na lalo pang kahanga-hanga kapag ito ay nagliliwanag sa gabi. At kahit na hindi masyadong nagpakita ang sunset sa aming biyahe, nanatiling relaxed at cozy ang vibe. Ito ang perfect setting for good food, chilled drinks at bonding time kasama ang pamilya at mga kaibigan. Sa Crucero Cruise ng New Star Hotel Cebu, ikaw ay nasa best spot para makita ang sunset ng Queen City of the South. Para sa Agenda, G. Baraga, Billionaire News Channel. Bida ang travel sketches ni Fernando Zobel sa isang curated merch collection mula sa Ateneo Art Gallery at Art House. Silipin natin yan sa Agenda Report ni Marie Lozano. Isang makasining na collaboration ang inilunsad ng Ateneo Art Gallery at Art House para sa kanilang first ever official merchandise line. Ipinapakilala ang Fernando Zobel Centennial Collection, isang curated line ng novelty items. Ang launch na ito ay bahagi ng celebration ng birth centennial ni Zobel. Ang mga artwork na ginamit sa merch ay hindi ang kilala niyang abstract paintings, kundi ang kanyang mga travel sketches. It's mga items gaya ng catch trays, Japanese umbrellas, laptop stands, at coasters. Works that Fernando Zobel donated to Ateneo de Manila University. So the exhibit provides context for this partnership that we have with Art House. The drawings, actually, we wanted to focus on that because we felt that this is a different aspect of Fernando Zobel's practice, not only as an artist, but as an art historian, as a researcher. It tries to present the many facets of Fernando Zobel.
Inilapat ang mga ito sa mga items gaya ng catch trays, Japanese umbrellas, laptop stands, at coasters. Fernando Zobel is the one that spearheaded modern art museum here in the Philippines, and this is through the Ateneo Art Gallery. We acknowledge that by paying homage to Fernando Zobel for allowing that to happen. We're happy to be launching the merchandise art because for us, merchandise art is also an important part because it talks to a different demographic, which is the younger generation. Layunin nitong mas maabot ang bagong henerasyon ng art lovers. And what we also want to do is help on the education of who Fernando Zobel is. He pioneered modern art in the Philippines, so he's a very, very important artist. And of course, he's Filipino. No? We're hoping that with this effort, we can break that barrier and sort of democratize what art is all about. Ang art na dati nasa gallery lang, ngayon pwede nang i-display sa sariling space o ipamigay bilang isang meaningful gift. Higit pa sa pagiging merchandise line, ang Zobel Centennial Collection ay paalala na ang sining ay patuloy na nabubuhay. Hindi lang sa loob ng gallery, kundi sa mga bagay na ating hinahawakan, ginagamit at ipinapasa sa iba araw-araw. Para sa Agenda, Marie Lozano, Billionaire News Channel. Okay, ano ang pinakatumagos sa iyong painting? Painting, mamahal, wag na natin pag-usapan. Tumagos sa iyong balita ngayong gabi. Nagulat ako dun kay Congresswoman-elect, yung papasok na Congresswoman na si Laila de Lima. Because nung pinadala mo yung link, sabi ko nga, pwede ba yon yung alam ko hindi ka na pwede questionin kapag acquitted ka because nandun yung rule on double jeopardy papasok. Yes. So hindi ko maintindihan kung paano nangyari yun. Well, it wasn't a political exercise that got her convicted, right? It was the courts. Yeah. Freed her, So yes. kung courts yan, bakit nga ganun? Kasi kung political yan, maintindihan mo. Pero bakit nga ganun? Kumbaga sa murder, hindi pwedeng pagka-acquitted. Pag acquitted ka, laya ka na kaagad. Ganun yun eh. Oo, parang ganun. Kaya dapat grave abuse of discretion. Kailangan nila justify yan. Oo. Yung grave abuse of discretion. Because that's their basis, grave abuse of discretion. So alamin natin kung ano pa ang marami pati lang mangyayari bago magsimula ang impeachment trial. Tsaka sigurado, I mean, we can bet that kung matanggap na ni Laila de Lima ito, questionin niya yun sa Supreme Court, di ba? Tapos meron akong tinext, pero hindi ko pwede sabihin sino. Sabi ko, pwede ba yun? Ano sabi? Sabi, kailangan i-reverse yan ng Korte Suprema. I-reverse ng Korte Suprema? Sabi Ayun. niya. DOJ Secretary yung tinext mo, no? Hindi, no, ito talaga. Hindi. Okay, asahan natin. Naalala ko, isang beses lang yata nangyari yan. Sa mga mastermind and killers ni Ninoy Aquino. So napaka-rare. Buhay ka na ba nun? Nabasa lang. Parang batang-bata ka pa, naalala mo pa yun, ha? Talaga ba? May ganun na dati. Pero napaka-grabe yung grave abuse na nangyari para mangyari yun. Balikan natin yun. Time to research on that again. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako naman po, si Willard Cheng. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo. At ang balita may agenda.